The DILG recommends charges against resigned Ateneo coach Tab Baldwin and 10 others for violating the Anti-Hazing Act in connection with the fatal drownings of 2 players. Let's get details from Mobile Journal, Jazz Paredes. Jazz? Yes, Seska, sa katatapos nga lamang ng DILG press con ngayong araw ay formal na ngang inirekomenda ng PNP at ng PNP sa ADG ang kasong violation of the Anti-Hazing Act laban sa 11 individual. At yan ay sina Thomas Anthony Baldwin, head coach, Grant Pierce, Cesar Vicent Javeliana Alumba, Dean Cesar B. Castaño, Sandro Nicolas Romero Soriano, Reynaldo C. Jacinto Jr., Paulo Manuel Maceda Adobeso, Andrew Rolenzo, Bondok Salud, John Eric Yambao Rueca, Aris Ramos Ponce, and Joel Palmiano Rapa. Itong ating mga binanggit na individuals, tinanong natin kung ano yung kanilang participation o ano yung dahilan kung bakit sila yung 11 individual nga na nire-recommend sa DOJ for the violation o yung makasuhan itong violation of the Anti-Hazing Act. Ang explanation sa atin kanina ay sila nga daw lahat ay kasama during the team building at lahat daw na nga nag-participate but yung nagplano at nandoon during the team building. So sila yung mga nasa paligid during the team building ay nakasuhan. And ating tanong ay bakit hindi included yung mga from the management of the Ateneo de Malaya University. Ang kanila daw explanation dahil mula sa kanilang nakuhang sworn statement mula kila Father Babiap at iba pang members ng top management ng Ateneo dahil daw hindi sila aware na may ganito palang team building na nangyayari. So na-aware or nalaman lang daw nila ito right after the incident happened. So for clarification lamang ulit, this is only a recommendation daw at nasa DOJ pa rin daw kung anti-hazing law violation nga ba yung kanilang nakikita dahil natanong din natin if homicide is out of the question na ba dahil ito yung isa sa mga unang tinitingnan din na possible na anggulo. But nasa DOJ pa rin daw to kung may makita pang other violations ng DOJ at kung may makita pa silang ibang individual na posibleng makasuhan ay posible pa raw itong mabago. Jessica. Just to clarify, so these are just recommendations. Hindi pa siya garantisado that there will be cases filed against them, everyone? Yes, Jessica. This is only recommendation. So ito ay prior or ito lamang yung lumabas sa investigasyon ng CADG at ayon nga sa kanila, ang CADG ang complainant. So ito yung kanilang nakikitang kakasuhan or yung recommendation nga for charges. At ayon nga rin sa kanila, ang definition din daw nung bakit yung anti-hazing law, yung kanilang nakikitang may violation, dito daw sa bagong law or yung sa na-amend na anti-hazing law, nakalagay daw doon na hindi na labang prior to the initiation dahil meron daw clear na merong physical and emotional harm. Itong part ng parang initiation dahil base doon din sa kanilang testimony at ayon na rin kay Coach Tab Baldwin, parang survival of the fittest ang mangyayari. Dito sa kanilang team building, merong 3 ma-eliminate. So, sino man yung makita nila na hindi fit during the team building, test sila dito mentally, physically, at sino yung 3 na hindi nila makikitang fit to join the final team dahil gumagawa na rin daw sila ng final lineup or yung sino yung mga makakasama during the UAAP. Ito yung parang test nila. So, hindi man siya tagged as initiation but the intent of eliminating or para makasali sa isang group was there. And also yung exposure to the risks and dangers even though very well aware nga itong mga staff na there is danger, may rip tide, may high tide, and sinadya daw talaga na high tide papuntahin itong players. So, pasok doon sa 3 elements for the violation of the anti-hazing law. Seska. Jazz, from here, what is the procedure to be followed and ano yung timeline ng procedure na to? Seska, we are yet to receive an information or update kung what's next after this. But what we're sure for now is on the way na raw or it's on its way na yung file for recommendation and records of investigation sa DOJ. At sabi nga nila na sa DOJ na raw ang bola at ang DOJ na ang susunod na magdedesisyon kung ano na o kung ano na ang kanilang final charges at kung ito nga ba yung masusunod na kakasuhan. But for now, ang alam din natin, Seska, ay darating din ang pamilya ni Rene Baterbonia sa CADG next week. Dito raw magkakaroon ng briefing at dito daw nila i-discuss yung kanilang final for recommendation na for charges at sa kanilang naging panayam sa pamilya ni Baterbonia kahapon ay thankful daw at cooperative daw itong pamilya ni Baterbonia.
Seska. Thank you, Mobile Journal Jazz Paredes.